We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. First Thessalonians chapter 5, 12 and 13, ESV. Blessed day, everyone, and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Bumabati na naman po mula dito sa Pilipinas, mula dito sa Cavite. Sa lahat-lahat ng mga tumatangkilik ng broadcast na ito, sa lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga kamag-aral, lahat ng mga sumusuporta, at lahat ng mga taong patuloy na nagbibigay ng encouragement, isang mapagpalang araw na naman po. Anong oras, ang dako man ninyo, saan man dako ng mundo kayo naruroon, anong araw man ninyo ito panoorin, ang pagpapala ng dakilang may kapal ang sana ay sumaatin. Patuloy po tayo at nako, ang bilis ng panahon. Ano? It is now the 31st of August at alam naman po natin, August is Preacher's Appreciation Month. Kaya kahit na huli man daw at magaling, pero first week pa lang ng August po, ginagawa na natin Happy Preacher's Month and Happy Preacher's Appreciation. Sana na-appreciate man lang kayo o malang tayo kahit papaano. Ano? Alam ko, yung ibang mga congregations, nung inumpisahan po natin ang programa na ito, some years back, a decade or more back, in-encourage talaga natin, even in your own way, sabi ko noon sa mga estudyante natin, mga kamanggagawa natin ngayon, na you need to appreciate your preachers. You need to show them, you value them. And ang iba nga ng mga kongregasyon naman, dahil nga ayaw nila na sunod-sunuran lang sa nauso o pinangunahan ng isang Ronnie Cariaga na proyekto. Gusto nila iba namang month. So it doesn't matter. Pinili ko ang August for obvious reasons. One, birthday ng tatay ko ang August. Two, ito ay National Heroes Day and Heroes of Faith ang mga preachers. Three talaga, birthday ko din ng August. Kaya ginawa natin na Preacher's Appreciation Month ang August kasama ng mga estudyante ko noong nagtuturo po tayo sa isang preaching school. So for all the preaching preachers, ano, mga nangangaral na mga mangangaral, and kahit nasa yung mga gumagawa, yung mga doing preachers na hindi nangangaral, hindi nagsasalita. So, Happy Preachers Month po and Happy Preachers Appreciation. Hindi ko talaga makalimutan itong words na ginamit ni Francis of Assisi. Sinabi nga nila, masyado daw itong overrated. Pero ang sabi niya, preach the gospel at all times. Parang kay Pablo lang, ano? Preach the word in season and out of season. At ang kanya naman ay, nagdagdag lang siya, and if necessary, use words. Kakatuwa yan. Kaya, ang title nga natin dito ngayon is Preaching Without Words. So in Preacher's Appreciation, ginamit po natin yan. It is our preaching without words. Maaari bang mag-preach, maaari bang mangaral, maaari bang magturo na walang salita? Yes! Matagal na nating alam that words, hindi siya sapat. Will not be enough because action speaks louder than words. Kaya nga, may nakikita tayong, tawag natin doon yung preaching by doing. Is it possible to preach by doing? Yes, it is. Kaya nga doon sa James, I will show you my faith through my actions, through my works. Ang isa naman, puro lang dada, ano? Puro lang pagsasalita. Pero some of us can do preaching by doing. Hindi siya kailangan preaching na andun ka lagi sa pulpito, andun ka pounding on that rostrum, ano? Ang iba kasi ginamit na rin na title yung preacher. Siya ba ang preacher dyan? So yung ibang mga nandun hindi na preachers. Siguro ibig natin sabihin, siya ang paid preacher dyan. Alam naman natin ang mga preachers underpaid din. Anong itawag natin? Siya yung speaker. Anyway,
let's just go with it sa ngayon. Kaya sa preaching by doing, nakakatuwang maalala some weeks back. Ginamit po natin yung sermons we see. Or, in other words, yung I would rather see a sermon by Edgar Guests. Sabi niya, I would rather see a sermon than hear one any day. Sapagkat the eye is a better pupil than the ear. Dahil by your actions, ayon kay Edgar Guests, hindi mo maipagkakaila talaga kung tama yung ginagawa mo or mali. Hindi pwedeng sabihin ng alimango sa kanyang mga anak, pinagtatawanan tayo kasi tabingi tayo maglakad. Tapos pagka naglakad naman siya, patabingi pa rin. O yung mga ama na nagsasabing, pakinggan niyo ang mga pangaral ko. Huwag niyong gayahin ang mga ginagawa ko. Paano mangangaral ang isang hindi tama? Ano? So, lagi nating sinasabi ito, lagi nating ginagawa din ito kahit sa paaralan na pinagtuturuan po natin kung saan ang inyo pong lingkod ang coordinator ng Office of the Student Affairs and Services. Lagi nating sinasabi yan. Practice what you preach or you cannot teach what you cannot practice. Kaya sa mga teachers natin, sa mga gawain, lalo't higit na sa hospitality management kami, na industriya, hospitality industry, kailangan talagang practicein mo muna yon. Kaya sabi namin, real world, real learning, dito pa lang sa school, matuto tayo. Gawin na natin to. Kasi hindi mangyayari na pagdating mo doon, tsaka mo lang gagawin ang mga bagay-bagay nito. Hospitality. So I would rather see a sermon, Edgar Guests. Natatakot tayo dito ngayon, Ronnie, dahil dyan sa preaching by doing, di may mga women preachers. Lalo't higit yung mga nanay na yan, may mga women preachers if that will be the case. Kaya natatakot tayo na gawin yan. Well, sa mga women preachers na to, bagamat nagpipilit sila at saka talaga namang ang dami nagiging issue nga yan. Kailangan ba talaga magkaroon ng women preachers or women pastors? Ang mga babae talaga gusto lang na mag-preach eh. Kasi sila yung sermons we hear every day. Growing up, talaga naririnig ko kapitbahay pagka nag-umpisa na siya magwales. Nako, nag-umpisa na rin magdakdak, nag-umpisa na rin magsermon habang natutulog pa yung mga sinisermonan niya. Kaya siguro nauso yung kahit sa kapilya, pagka nagsesermon o may nagdi-deliver ng sermon, may natutulog. Kasi sanay sila sa mga nanay na nagsisermon ka at magigising ka na lang dahil sa kanyang bunganga o sa kanyang sermon. Because of that, of those sermons we hear, na hindi naman appointed na mga keroks. Okay? Here are the things that we need to be seeing in preaching without preaching. Batay po ito sa 1 Peter chapter 3 verses 1 and 2. Basahin po natin. Unang Pedro kabanatang 3, talatang 1 at 2. Wives. Just look at the underlined and highlighted words. Yun ang pagbabasihan natin, yung ating preaching without words. Wives, in the same way, submit yourselves to your own husbands so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives when they see the purity and reverence of your lives. Sa mga igsuon na ako ng mga Bisaya, paminawan ninyo ni palihog. Ug karon kamo mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo sa inyong mga bana. Aron nga, kung ang inyong mga bana wala mutuo sa pulong sa Dios, madala ninyo sila sa Ginoo pinaagi sa inyong maayong pamatasan. Bisan dili na ninyo sila sultian. Kay makita nila nga nagatahod kamo sa Dios ug ang inyong pamatasan dili sa lawayon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kagadagiti kakabsat ko nga Ilocano, dahil mo tibagbaga na iti Iloco. Da kayo babae ang naasawaan, masapol apa iturayan kayo kadagiti asawa yo. Tapno iti panagbiagyo, maguyugoy yun to, amamati iti sao ti Dios, dagiti saan pa'y amamati kadakwada. Saanan ang masapol nga agsao kayo, kas pagtuladan, makita nanto ti kinasungad kan kinasingpet ti panagbiagyo. Pintasan.
saan ang masapol nga agsao kayo? Sa mga Tagalog naman, ito pong kanya sinasabi talaga, kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo upang kung asawa ninyo hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. Preaching without preaching. Sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. Doon po nakabatay yung ating title ngayon na Preaching Without Word or Preaching Without Preaching. Alam po siguro ni Apostol Pedro na talaga sa lahat-lahat or talaga naman sa karamihan, ang mga babae talaga higit naman mas magaling magsalita kaysa mga lalaki. Kaya pagka magkaminsan nga sinasabi natin, oy, dada ka ng dada, para kang babae ha. Kaya nga siguro, hindi talaga commission na preachers eh. But we must admit it. Bakit kaya hindi gaanong effective ang ilang mga preachers? Unang kadahilanan, ang sasabihin ko, over-preaching. Sa hinaba-haba ng mga panahong nasa pangangaral po tayo at nakikita natin ang mga pangangaral, isipin mo yan, sa isang napuntahan ko, hindi malayo to, kamag-anak. Isipin mo yon, mula umaga, iba't ibang mga preachers, every hour, may nag-pre-preach habang nakaburol siya. Paulit-ulit naman yung preaching, paulit-ulit lang din naman yung theme, so it is over-preaching. So hindi na nila malaman ngayon kailan ba talaga maging biblical o kailan ba talaga maging tama ang pangangaral. At sino ang mga nandoon? Lahat-lahat ng mga nandoon nagsasabing mga miyembro ng church. So sinong pinag-pre-preachan mo? Unang-una, itong preacher na to, nanggaling sa kongregasyon na to. So sila ang nandoon nagsisinging. Pangalawa, itong preacher na to, nandoon din. Hindi ko na maintindihan anong nangyayari talaga. Over-preaching mula pagsikat ng araw hanggang sa susunod yata na pagsikat ng araw, kung hindi mo lang sila pagbabawalan, magkakaroon talaga ng tatawaging debosyon. Debosyon nga, hindi isa lang. Di ba? So it is over-preaching. Pangalawa, parroting. Hindi pinag-aralan kung itong mga salitang ito, hindi nga pinag-aralan talaga ang words eh. Hindi nga pinag-aralan talaga, angkop ba sa panahon? Ang iba mag-pre-preach pa ng 5 steps to salvation. Sa lahat ng mga nandoon, na mga wala ka namang inimbitang hindi mananampalataya, tapos ibibigay mo, ilang beses nang napagdaanan yan, ibang beses nang narinig yan, just parroting. Or just simply grandstanding na lang yata ang ginagawa ng iba para makilala lang that ito, preacher din to sa ganito, ito, preacher din to sa ganito. Ang iba naman is, naku, kilala naman natin kung sino ka eh. Akala mo kung sinong banal pagka nangangaral doon, ano? But practice what you preach. Kaya nga mainit ang ulo nating lahat-lahat ngayon, ano? Kasi may mga preacher na may amnesia. Na kaya niyang mangaral ng pagiging tapat, pagkakaroon ng takot sa Diyos, pero pagka nakakita ng babae, nawawala yung katapatan sa kanyang asawa, nawawala din yung takot sa Diyos. Ilang preachers ba at mga pastors ba ang nasira dahil sa babae? At ang lakas pa ng mga loob, ano? Sila pa itong mga nangangalandakan na kumo sila ay lingkod ng Diyos. Hindi na kailangan isa-isahin natin mga pangalan na yan. Ang dami. Walang pagkakaiba din yan ngayon dito sa ghost flood control na sumabog. At nagpapasalamat tayo sa isang Pangulo na nagsabing, andi dito yung 15 na kontraktor na gumawa ng ghost flood control. Edi sumabog. At alam natin na ang isa doon ay talaga namang
Ang tatay niya ang nagtatag ng isang pananampalataya at siya ay kilalang mangangaral at pastor din sa ganung pananampalataya. At yung ibang mga congressman ay mga pastor din sa kanilang mga pananampalataya. Ngayon, hindi na nila maalala kung sino tong ganito. Hindi nga maalala nung isa sino pong yung kanyang district engineer na pinakilala niyang pinakamagandang lalaki. Nagka-amnesia at gagamitin niya pa yung salitang by God's. Nako. Kaya nga, practice what you preach. Congressman, tsaka sinatong. Yung isa din na nagmamalinis, ano? At ito na nga, kaya gustong maging pinuno din o pangulo din ng bansa. Kasi paano mo ipagtatanggol ngayon, kahit ako hindi ko talaga ubod maisip, no? 51 billion pesos allocated lang sa isang distrito. Kahit bigyan mo tag-1 milyon mga tao dyan, hindi pa maubos yung 51 billion na yan eh. But being that, hindi naman tayo pumupunta doon, nakikita lang natin that they cannot practice what they preach. And these are supposed to be nagyayabang ng mga kapananampalataya at pinagyayabang ng mga supporters na they are above the rest. Nako, nakakatuwa talaga, no? Pero balikan natin ang ating teksto. Yung mga nabasa natin. Alam natin that those are encouragement for women. At alam ni Apostol Pedro that women likes to preach. Women likes to talk. Like to talk. So, in-encourage niya sila, lalo tigit itong mga wives. Kaya nga, sa 1 Corinthians, ano? Kaya sinabihan na niya ang mga kababaihan na manahimik sa loob ng iglesia. Kasi they take over talaga. Kung gagamitin nino man na sasabihin sa akin, Ronnie, ginagamit mo ang isang teksto out of context, hindi to out of context. Kinikilala natin na it was an encouragement for women, for wives. Hindi lang para paborito ng mga husbands ay yung salitang pasakop, yung salitang be submissive or in total submission. In the Lord naman yun lagi. Pero hindi po yun ang punto natin. Kundi makikita po natin yung isang prinsipyo. We could learn something from it. Principle. A principle that even without words, even without preaching, sa ibang mga versions, even without no one preaching to them, you convert an individual, a soul, either that be your husband or that be somebody else. Taking the principle that those unbelievers will be converted without you saying a word. Doon po tayo. It is conversion by action. Converting by doing. Converting by naging, hindi po. Kaya balikan niyo na nga sa taas. Admit natin that mayroong over-preaching. Alala ko yung isang kabataan noon, preacher. Ang sabi niya, nag-imbita kami, Brad, ng birthday party. Nangaral ang tatay niya. 3:00, supposedly ang birthday party. 5:00 na lang, di pa tapos mangaral yung tatay niya kasi ang iniisip ay ngayon lang nila maririnig ang salita ng Diyos. Kaya nag-preach siya from creation hanggang baptism. Over-preaching. Kaya nga pagka invite mo sila sa mga gospel meetings, ayaw na kasi alam nila kung gaano kahaba. Alam din nila na paulit-ulit na ganun lang. We must admit it. Pero here's the thing. From women, from 1 Peter, sinasabi niyang conversion can come out just because of action. So, sabi nga po natin, this is preaching without preaching. Meron po ako, hindi ko po siya narinig at sa hinaba-haba ng panahon, nakasama ko siya, hindi ko siya narinig na nagturo. I've heard him pray. I've heard him on some other things, pero never
At ayaw niya talagang tumayo sa likod ng pulpito. Never heard him preach. Never taught a lesson from the pulpit. Hindi po niya ginawa. Sasabihin ba natin may stage fright to? Hindi. Retired teacher itong taong ito. Itong particular na preacher na to. And pagdating po sa gawain sa iglesia, sa loob ng iglesia, loob at labas, at kahit na sa mga neighboring congregations and neighboring places, tumatayo po itong silent encourager. Siya po yung, sa aming mga magpipinsan, bilang mga manggagawa, bilang mga preachers, siya yung silent encourager namin. Siya yung gustong malaman kung anong katayuan namin, anong nangyayari sa mga buhay-buhay, anong nangyayari sa pamilya. Yan ang aking uncle. Si uncle, tawag namin, maestro, dahil maestro siya ng high school, si Sir Jovito Ladines Paringit. Never heard him preach, but he preached more than any preacher I could think of. O alam natin, there are others na hindi rin nakapag-preach ng sermon. At hindi nga nagkaroon ng titulo na preacher or pastor. Pero nangangaral sila, nag-pre-preach sila sa pamamagitan ng kanilang mga lives, modeling the life of Christ, modeling what it is like to be a preacher. Hindi yung pastor ka pa naman. Yung nagsasabing hindi niya maalala yung district engineer niya, sasabihin talaga sa kanya, pastor ka pa naman. Kaya tuloy, yung initials ng kanilang pananampalataya, pinalitan na. Iba, pinapalitan na ng Judas, halip na Jesus, At ang iba naman, ginagamit na yung kanyang pangalan doon. E di lalong-lalo na yung 51 billion allocated sa isang distrito. Oh, ang dami. But for my part, yamang this will be yung last na session natin for Preacher's Appreciation. I will be forever grateful for preachers who never preached. Hindi ko po aalisin dyan. Number 1 talaga sa listahan ko is my late ninong Tony Kudal. Hindi ko siya talaga narinig mag-preach. Ultimo ngang pagka nag-lead ng prayer yon doon sa nasa customs, ako papagagawin niya ng prayer. Ultimo ngang mga bagay na pagka sa flag ceremony, ako pagagawin pa niya ng prayer for the flag ceremony. Never heard him, but his life on things concerning sa church, hindi matatawaran. He preached more than others. Hindi ko mayaalis din si Ninang Edna. Dahil tinanong ko, at one time, nung inuumpisan pa lang po namin ng Paranaque Church, isinanla niya ang kanyang bahay. At nagbigay, kasi tinanong niya ako at saka si Toto, magkano ba ang kailangan mo para maumpisang matayuan niya ng 4 na poste? At makapanambahan tayo dito sa dakong ito. At ang sabi namin is, Ninang Ed, bigyan mo kami ng 150,000. Umpisan nating hukayin ito. The following day, andon si Ninang Edna, handing me over, first time in my life, humawak ng 150,000. Sabi niya, gusto kong makita. And saan galing to? Sabi niya, sinanla ko ang bahay ko. Alam ba ni Ninong Tony ito? Sabi niya, Ronnie, suportado ka ng ninong mo. Alam mo man hindi. And true enough, Ninong Tony was there. So, preachers who never preach. One will be my Ninong Tony Kudal. Second will be my Ninang Edna. The third will be ito talaga naman. Ang iba sa kanya nagsesermon talaga, pero hindi sa pulpito. Ang mga tita ko, si Auntie Be, si Auntie Anching, si Auntie Baket, ni Auntie Floring. Si Auntie Floring noon, paggising mo talaga sa umaga, habang nagwawalis, maririnig mo na siya nagsisermon yan. Pero hindi sa pulpito, kundi jay paraangan nga. Doon ang rugay nga agwalisan ay mga rugimutan nga agpreach dahil di Auntie Floring ko. Okay. Dito naman sa mga Kabisayaan, Sister Dorsey will be an example for that.
And there are other silent church workers who never preached from the pulpit, who never teach a lesson, pero through their lives, they preach more than preachers could do. At higit sa lahat, alam naman natin, still, those who are preachers actively preaching, ang mga estudyante natin na they're doing more than we have ever done. Happy Preachers Month. So, keep doing. Preach the word in season, out of season. In your preaching, please use words when necessary. Happy Preachers Appreciation Month. Muli, ito ang inyong kapatid, Jose Roniboy Perez Cariaga, nagpapasalamat sa inyo, sa inyong buhay.